Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Rochelle Anbuatan at ako ang inyong magiging guro sa araling ito. So bago tayo magsimula sa ating aralin, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at manalangin muna tayo. Aming Diyos na mabuti at mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay at kalakasang taglay namin ngayon. Salamat din po sa pagkakataong kami makapag-aral. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan sa mga ituturo ng aming mga guro. Nawa ay maisagawa po namin ang aming mga gawain ng buong husay at talino. Nawa ay magkaroon din po kami ng motibasyon at inspirasyon upang magampanan ang aming mga tungkulin at makayanan ang mga pagsubok na maaaring dumating. Sa iyo po kami lubos na nananalig. Amen. So bago kayo umupo ay may inihanda akong motibasyon para sa inyo. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. Jungle, eh, eh. Jungle, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, anawa, ah, ah. This time for Africa. This time for Africa. We're all Africa. We're all Africa. At nabuhayan ba kayo mga mag-aaral? Okay lang ba kayo? Okay, magaling. At maaari na kayong umupo mga mag-aaral. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating talakayan ay meron akong inihandang mga palatuntunan at regulasyon na dapat ninyong sundin. Una, makinig ng mabuti habang may nagsasalita. Guro man ito o ang inyong kaklase. Pangalawa, itaas ang kamay kung nais ninyong magsalita o magtanong. Pangatlo, sumagot ng may respeto at buong tiwala sa sarili. Pang-apat, igalang ang opinyon at sagot ng
bawat isa. At panglima, iwasan ang paggamit ng cellphone o anumang bagay na makakasagabal sa ating aralin ngayong hapon. Dapat na sundin natin ang mga sumusunod upang maging maayos, magalang at mabisa ang ating pagkatuto. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Kung handa na, bigyan natin ng isang bagsak ang ating sarili. Sa araw na ito ay pagtutuunan natin ng pansin ang isang napakahalagang bahagi ng wika, ang pagbuo ng salita. Mahalaga ito upang mas mapaunlad ang ating kakayahang makipagkomunikasyon at mapalawak ang ating bokabularyo. Kapag alam natin kung paano binabago at binubuo ang mga salita, mas nagiging malinaw, masining at epektibo ang ating pagpapahayag. At upang mas magiging kapanapanabik ang ating aralin, magsimula tayo sa isang maikling laro. At ang pamagat ng ating laro ngayon ay baguhin ang salita. So at ang panuto ay sabihin kung anong salita ang mabubuo mula sa salitang ugat. At ang mga salita ay bili, ganda, at takbo. So ano ang napansin ninyo? Tama, ang mga salita ay nabago sa pamamagitan ng pagdaragdag o pagbabago ng bahagi ng salita. At ang tawag natin dito ay morpolohiya. So ano nga ba ang morpolohiya? Ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng pagbuo ng mga salita gamit ang salitang ugat at morpema. Ang morpema naman ay ang pinakamaliit na bahagi ng salita na may kahulugan. Kaya, ang morpolohiya ay nagtuturo sa atin kung paano napapalawak ang salita upang magkaroon ng bagong kahulugan gamit ang iba't ibang paraan. So may tatlo tayong tatalakayin ngayon. Ito ay ang paglalapi, pag-uulit at reduplikasyon. Una rito ay ang paglalapi. Ang paglalapi ay ang kapag tayo ay nagdaragdag ng panlapi sa salitang ugat. So, ang salitang ugat ito ang pinakabatayang salita. Halimbawa, laro, tawa, sayaw. At ang panlapi naman ay ang bahagi ng salita na idinaragdag sa salitang ugat upang magkaroon ito ng bagong kahulugan. At meron itong 4 na uri. Una ay ang unlapi, gitlapi, hulapi, at kabilaan. Ang unlapi ay idinaragdag ang panlapi sa unahan. Halimbawa, ang maglaro. Ang mag, siya ang unlapi at ang salitang ugat ay ang laro. Pangalawa ay ang gitlapi. Ito ay ang isinusuksok sa gitna ng salita. Halimbawa, yung sumayaw. Mula sa salitang ugat na sayaw at ang gitlapi ay Ang pangatlo ay ang hulapi. Idinaragdag ang salitang panlapi sa dulo. Halimbawa ay sayawan. Ang salitang ugat ay sayaw at ang hulapi naman ay Ang kabilaan naman ay ito ay may panlapi sa unahan at hulihan. Halimbawa, ang salitang paglalaruan. Ang salitang ugat doon ay ang laro at ang pagla at an ay yun ang panlapi. Ang pangalawa rito ay ang pag-uulit. Ito ay kapag inuulit natin ang buong salita at nagkaroon ito ng bagong kahulugan. Halimbawa ay ang salitang araw-araw at gabi-gabi. Ang pangatlo ay ang reduplikasyon. Ito naman kapag inuulit lamang ang bahagi ng pantig, ang bahagi o pantig ng salita. Halimbawa, ang salitang bibili mula sa salitang bili at dinagdagan ito ng bi para maging bibili. Ang pangalawa ay ang lalaro at tatayo.
So ngayon, tingnan natin kung malinaw ba at mas naunawaan ninyo ang ating leksyon ngayong hapon. So may mga tanong ako. Una, ano ang tawag sa pagbuo ng salita kung inuulit lamang ang unang pantik? Ito ay reduplikasyon. So magaling. Pangalawa, ano naman ang tawag kung nagdaragdag tayo ng panlapi sa simula, gitna o dulo ng salita? Ito ay paglalapi. Magaling. At ngayon, naunawaan nyo naman ang tatlong uri ng pagbuo ng salita at ngayon, magpatuloy tayo sa ating gawain. At papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Meron akong inihandang mga salita dito at sagutan nyo ito. Tukuyin nyo kung ito ba ay paglalapi, pag-uulit o reduplikasyon. Napakagaling mga mag-aaral. Mas malinaw na ngayon ang tatlong paraan ng pagbuo ng salita. Batay sa ating talakayan kanina, masasabi natin na ang morpolohiya ay ang pag-aaral sa pagbuo ng salita. At may tatlong pangunahing paraan ng pagbuo. Dito, una ay ang paglalapi. Ito ay ang pagdaragdag ng panlapi. Ang pangalawa ay pag-uulit. Ito ay ang pag-uulit ng buong salita. Ang pangatlo ay ang reduplikasyon. Ito ang pag-uulit ng bahagi ng salita. Dahil dito, lumalawak ang kahulugan at gamit ng salita sa komunikasyon o sa ating pang-araw-araw na komunikasyon. At magpatuloy tayo. Meron tayong pagtataya ngayong hapon. Base yon sa ating tinalakay. Alam ko na natutunan ninyo ang ating leksyon ngayong hapon. Ngayon, ang panuto ay sumulat kayo ng tatlong pangungusap at gumamit ng isang salitang may paglalapi, may pag-uulit at reduplikasyon. Para sa inyong takdang aralin, mga mag-aaral, makinig muna kayo. Maghanap kayo ng 6 na salitang nakikita o naririnig ninyo sa telebisyon, social media o sa kahit saan. At tukuyin ninyo kung ito ba ay paglalapi, pag-uulit o reduplikasyon. At isulat ninyo ito sa isang buong papel. Maraming salamat mga mag-aaral sa inyong pakikinig at partisipasyon sa ating klase ngayong hapon. Naway marami kayong natutunan. At sa muli, ako nga pala si Binibining Rochelle Ann Buhatan at maraming salamat.